Sa susunod na buwan, mababawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa Angat Dam at sa National Water Resources Board. Ano nga bang magiging epekto nito sa mga consumer? Saksi si Marie Zumal. Mula na magsimula ang taon, pababa ang tubig sa Angat Dam na pinagkukunan ng 90% ng supply ng tubig ng Metro Manila at irigasyon para sa mahigit 20,000 ektaryang sakahan sa Bulacan at Pampanga. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, normal na bumaba ang tubig sa reservoir mula Enero hanggang Hunyo, may El Nino man o wala. Pero ngayong inaasahang magpapatuloy ang epekto ng El Nino, ayon sa National Water Resources Board o NWRB, magbabawas sila ng alokasyon ng tubig. Mula 50 cubic meters per second, magiging 48 cubic meters per second simula April 16 hanggang April 30. Ang inaabatan daw ng NWRB ay umabot sa 180 meters na lang o mas mababa pa rito ang level ng Angat Dam. Dahil pag nangyari raw ito, maaari itong humantong sa water deficit at makakaapekto lalo sa alokasyon ng tubig sa mga Metro Manila household at pati sa irigasyon. Mababa po yung rainfall projection natin na galing po sa Pag-asa. Okay? So, below normal po ito. Doon lang po sa Angat watershed. Pag hindi po natin bawasan to, maaari po nga, yung sabi ko, at the end of the year, hindi tayo makakapag-supply for the following year ng enough water supply kasi hindi natin naabot yung level. Posible raw na mas bumaba pa ang alokasyon kung patuloy na di uulan sa Angat watershed. Kasama sa apektado ang mga lugar na sinusuplayan ng Maynilad. Pero paniniguro ng MWSS, hindi po mawawalan po ng tubig yung ating po mga customers. So babawasan lamang po natin yung lakas o pressure po ng tubig. Estratehiya po natin para po i-manage po yung tubig na nanggagaling sa Angat. Ito yung mga oras, Maris, na alas 10 ng gabi hanggang alas 4 po ng umaga na kung saan po ay mahina po yung utilization. Sa ngayon, Maris, ay itong mga lugar po na nasa matataas po na lugar. So sa pagbabawas po natin ng pressure po, ay hihina lamang po yung ating tubig po during the off-peak hours po. nadagdagan na rin ang water sources ng MWSS. Yung iba nga po doon, Maris, ay ready to operate na din po ngayong summer. So 3 bagong planta na po yung naitayo po natin sa Laguna Lake, 2 sa Muntinlupa at 1 sa may Pakil, Laguna po. Ramdam ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam sa iba pang bahagi ng bansa, gaya sa Pio Duran sa Albay, kung saan bitak-bitak ang lupa dahil walang dumadaloy na tubig sa irrigation canal. 5 bayan at 1 lungsod sa Albay ang apektado ng El Nino. Mahigit 3,000 ektaryang palaya ang nasira. Mabilis din ang pagbaba ng tubig sa Maasin Dam sa Iloilo City na malapit na sa critical level. Ayon sa World Meteorological Organization, 2023 ang nagdala ng pinakamainit na average temperatures sa loob ng 174 na taong pagre-record. Posibleng mabasag pa raw ng 2024 ang record na naitala noong nakaraang taon. Earth is issuing a distress call. The latest State of the Global Climate Report shows a planet on the brink. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Pinaimbestigahan ng komite sa Kamara ang pagpasok ng mahigit 30 Chinese national sa PCG Auxiliary. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, walang basehan para ituring silang espiya. Sa paglalayag naman ng barko ng Pilipinas patungong Pag-asa Island, sinundan sila ng barko ng Chinese Navy. Saksi si JP Soriano. Kasama ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, naglayag ang grupo noong Lunes papuntang Pag-asa Island para sa Maritime Patrol Mission at Marine Scientific Research. Bandang 10:45 ng umaga nung Martes, habang papalapit na ng Pag-asa Island, biglang sumulpot ang Navy ship ng China at parang aninong sumusunod sa direksyon ng mga sasakyan ng PCG. Ayon sa Philippine Coast Guard, niradyuhan ng BRP Cabra at BRP Sindangan ng China Navy ship pero hindi raw ito sumagot. Pero makalipas ang may 1 oras, bumuelta at nag-iba ito ng direksyon. Pasado 1:00 ng hapon nitong Martes, narating na ng PCG vessels ang Pag-asa Island. Mga kapuso, yung nakikita nyo sa likuran ko, ayan po ay ang Pag-asa Island. Yan po ay kabilang sa Kalayaan Island Group at bahagi po ng probinsya ng Palawan. So, sa tapat lang po niyan, makikita nyo po agad, makikita nyo na yung puluntong naman ng mga Chinese
militia vessels. At matagal na ho silang nandyan. Nakikita lang ho, nakasteady, hindi gumagalaw. Ayon sa PCG, aabot sa 9 na Chinese militia vessels at isang China Coast Guard ang namataan malapit sa Pag-asa Island hanggang nitong Miyerkules. Hanggang pagdating namin sa Pag-asa Island at hanggang ngayong araw, namataan pa rin sa di kalayuan ng Pag-asa Island ang mga Chinese militia vessel at maging ang China Coast Guard ship na ito. Ngayong araw, inumpisahan na ng BIFAR kasama ang mga marine researchers mula sa University of the Philippines ang Joint Maritime Resource Assessment sa Pag-asa case. Misyon nilang alamin ang sitwasyon sa mga case, lalo pat nung nakaraang taon, may mga nakitang patay na coral sa Sandy Cay 2 na ang duda ay hindi galing sa paligid ng Pag-asa Island. Bukod sa pagsasaliksik sa lagay ng biodiversity sa Pag-asa Island, isa sa mga nais ding malaman ng mga eksperto kung sadya ba ang pagtatambak ng mga patay at durog na corals. If it's true that those are really damp, it will almost be on the above water already. So actually, it's only part of the assessment. We will be able to look into that area where there will be possibly some damp corals that are not from that area. But for now, we don't know. Mahalaga raw ang posisyon ng Pag-asa Island at mga Sandy Cay sa paligid nito sa supply ng isda at pagkain sa buong Pilipinas. Kaya walang sinumang bansa raw ang pwedeng pumigil sa pagsasaliksik ng ating marine researchers sa paligid ng Pag-asa Island. Pag-asa belongs to the Philippines. No? So regardless whether they are there or they are not there, we still have the sovereignty rights to do this kind of scientific research that falls within the waters in Pag-asa Island. Samantala, ipinag-utos ng komite sa Kamara na imbestigahan kung sino ang nag-recruit sa mga Chinese national sa Philippine Coast Guard. Lumabas sa pagdinig kahapon na mahigit 30 Chinese nationals ang minsang naging miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Nitong Disyembre lang, sila ay nadelist o natanggal. Ang issue is that our foreigners, like the Chinese, for instance, specifically the Chinese, allowed to become members of the auxiliary. So as you see, Mr. Chair, 2 to 3 years ago, these Chinese who have been a member of the auxiliary of the Coast Guard have been performing perhaps spying duties dito sa atin. Pero ayon sa PCG, walang basehan para ituring silang espiya. Wala raw silang akses sa sensitibong impormasyon at walang direktang partisipasyon sa operasyon ng PCG, kundi sa mga humanitarian mission lang. Ang ilan daw sa kanila ay may asawang Pilipino o matagal nang nagnenegosyo sa bansa. Nagkaroon din kami ng vetting nung sila'y nag-apply at matagal na po silang tutulong sa Philippine Coast Guard sa aspect lang po ng humanitarian assistance, donation. Wala pong dapat ipangamba dito. Ito yung mga ordinaryong businessman. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Pinakawala ng Senado si Police Major Alan De Castro na pangunahing suspect sa pagkawala ng pageant candidate na si Catherine Camilon. Ayon kay Senator Bato de la Rosa na chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, for humanitarian reasons, kaya pinakawalan si De Castro lalo't mahigit isang buwang nakabreak ang sesyon. At kung kailangan daw si De Castro sa mga susunod na pagdinig, pwede naman siyang ipatawag. Kamakailan, ipinasight in contempt si De Castro dahil sa muna'y pagsisinungaling ukol sa pagkakaugnay nila ni Camilo. Isa na namang insidente ng pangmamaltrato sa hayop ang naitala. Sa Davao City, kinailang operahan ng isang pusa matapos tamaan ng pana sa ulo. Saksi si John D. Esteban ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Kalunos-lunos ang lagay ng isang pusang ligaw nang dalhin sa veterinary clinic sa Davao City. Nakatusok sa noo ng pusa ang isang pana. It was very hard surgery because the arrow was penetrating to the brain. He's eating well now and he's recovering well. Please stop this abuse. The government should act with this. Sa Naga City, sa Camarines Sur naman, emosyonal si Princess nang matagpuan ang isa sa mga pusa niyang si Melon na wala ng buhay. Natagpuan si Melon na may dugo sa bibig sa eskinita. Hinala ni Princess, may humampas sa pusa. Isa ay may kaya mag-ibok ni. Akala ako kaya mabubuot ang mga tao digdi sa mo sa community mi, which is I thought wrong.
Sa Camarines Sur din, nagmula ang asong si Kilua, ang golden retriever na nag-viral kamakailan matapos siyang habulin, hampasin ng kahoy, saka isinako ang labi. Ang pagkakapatay kay Kilua umani ng batigo sa social media. Kinundi na rin ito ng mga mambabata sa Senado at Kamara. Isa sa iminumungkahi ang pabigatin ng penalty para sa mga nananakit ng hayop. Sa ilalim ng kasalukuyang Animal Welfare Act, ang pangmamaltrato ng hayop na magdudulot ng pagkamatay nito may parusang pagkakukulong ng 1 taon at 6 na buwan hanggang 2 taon at magmulta ng 100,000 piso. Para sa GMA Integrated News, ako si John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Umaasa ang Suara Sug Media Corporation na nagpapatakbo sa SMNI na magiging patas ang Senado sa usapin ng pagkansela sa kanilang prangkisa. Ayon sa kanilang abogadong si Mark Tolentino, hindi nabigyan ng due process ang SMNI sa Kamara. Kalapang dumaan ng panukala sa Senado at umaasa ang SMNI na totoong pakikinggan doon ang kanilang panig at dati nang sinabi ng House Committee on Legislative Franchises na pinakikinggan nila ang mga paliwanag ng kampo ng SMNI sa kanilang mga pagdinig. Samantala, natanggap kahapon ng SMNI ang pagbasura ng National Telecommunications Commission sa kanilang motion for reconsideration kaugnay sa kinakaharap na indefinite suspension. Idudulog daw ito ng SMNI sa Court of Appeals. Nagdeklarahan ng outbreak ng whooping cough sa Quezon City. Isa itong uri ng respiratory disease na delikado para sa mga bata, lalo sa mga sanggol. Saksi si Mark Salazar. 27 kaso ng whooping cough o pertussis ang naitala sa Quezon City noong 2023. 3 ang nasawi. Sa unang 3 buwan ng 2024, patuloy ang pagtaas ng kaso ng whooping cough o pertussis sa Quezon City. Nagdeklara na ng outbreak nito ang lokal na pamahalaan. As of March 20 this year, we already recorded 23 cases of pertussis. What is more heartbreaking is this acute infectious disease has claimed the lives of 4 babies. Their age ranging from 23 days to 60 days. Kaya kailangan natin ideklara na meron po tayong pertussis outbreak sa lungsod Quezon. Ang pertussis ay respiratory disease na dala ng bakterya. Mas nakamamatay ito sa mga bata, lalo na sa mga sanggol. So ang symptoms niya ay inuubo, usually mga bata, no, more than 2 weeks, no, ang kanyang ubo at parang may paghirap sa paghinga. So baby po ang mostly affected, no. Ibang bata pagtapos umubo, yung pag-ubo niya ay nagsusuka yung bata, no. Minsan ganung description po natin. May kaso na ng pertussis sa 5 distrito ng Quezon City. Pero sa Barangay Payatas B, nakatuon ang Epidemiology and Surveillance ng City Health Department. Hindi sinasabing dito nagsimula ang impeksyon, pero dito napaulat ang case number 1 ngayong taon. Magkambal po sila, no? So nagkaroon na rin po ng sintomas yung kakambal niya, no? So on March 8, the twin sister also tested positive for the pertussis. Naghahawa na yung kakambal. So unfortunately, ang isa po dito ay namatay. Nagkasintomas din ang 2 pang kapatid ni case number 1. Pinakwarantin ng LGU ang household na napuruhan ng pertussis. Pero nililinaw ng LGU na hindi mauuwi sa barangay-wide o street-wide lockdown ang outbreak. So ang quarantine lang po natin ay yung within the household at merong longer contacts dun sa case natin. So yun po yung kina-quarantine natin. Nag-i-issue po tayo ng quarantine order, isolation order dun sa pamilya. Madaling gamutin ang pertussis kung naaagapan, pero mabilis daw kumalat kung maraming hindi bakunado sa komunidad. Ayon sa QCLGU, sa bakuna sila may problema. Kailangan ng Quezon City ng mahigit 42,000 doses ng pentavalent vaccine para putulin ang pagkalat ng sakit. Pero sinabihan daw sila ng Department of Health na July pa darating ang supply, kaya naghahanap na sila ng ibang mabibili. Wala rin daw dapat ikapanik sa ngayon. Pinapaalala na lang muna ang pag-iingat na kagaya ng sa COVID. Dapat laging naghuhugas ng kamay, umubo at bumahing sa braso, mag-face mask at mag-self-quarantine kung may sintomas. Ayon sa Department of Health,
mayroon nang nai-record na 453 na kaso ng whooping cough sa unang 10 linggo ng taon kumpara sa 23 kaso sa kaparehong panahon noong 2022. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.